Dear Madam PG, ako po si Evelyn, may asawa at anak. Nagtatrabaho po ako bilang isang OFW. Gusto ko pong i-share sa inyo yung problema ko tungkol sa asawa ko, Madam PG. Meron siyang bisyo. Buwan-buwan po ako nagpapadala sa amin. Kasi po wala naman siyang trabaho at nagpapagawa din ako ng bahay namin kasi sira na din. Ang problema, hindi niya ibinibili para sa bahay, sinusugal niya. Hindi naman po pwede, hindi ako magpadala, Madam PG, kasi walang makakain ang mga anak ko. Ano po ang gagawin ko? Sana matulungan niyo po ako. Good topic. Alam mo, Evelyn, maraming makakarelate sa iyo na mga kapwa natin OFW. Okay. Masasabi ko lang, kapag tayo na babae ang lumabas ng bansa natin para magtrabaho, dahil priority natin, una sa lahat, ang kapakanan at kinabukasan ng ating mga anak. Okay. Kung ang ating mga asawa, halimbawa may trabaho o wala na naiwan sa Pilipinas, dapat pinag-uusapan muna ninyong mag-asawa bago ka nag-abroad. Okay? Pinag-usapan muna sana ninyong mag-asawa bago ka nag-abroad. Ganun pa man, hindi lahat yata ng mag-asawa talaga nag-uusap ng masinsinan. Yung iba parang, yung ibang mga kababaihan, ilaw ng tahanan ay napipilitang lumabas ng bansang Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa dahil nandito ang chance na kumita kahit papaano ng mas malaki kaysa nasa Pilipinas lang at umasa sa mga asawa. Siguro ganun. Isang issue yun, isang reason yun kung bakit may mga ilaw ng tahanan na nag-a-abroad. Ako ay nakatapos ng nursing, naging registered nurse, at ang sama naman na wala akong gagawin kundi maging isang may bahay na lang. Karoon ng opening dito nga sa Saudi para nag-hire sila ng mga nurses with or without experience. So I grabbed the opportunity to apply that time. So sunerte, nandito na ako sa Saudi, so magta 20 years na ako. Para sa iyo na mga problema, Evelyn, malaking problema nga yan, ng asawa mo ay hindi mo mapapagkatiwalaan sa pera mo. Dahil wala na nga siyang trabaho, wala na nga siyang maiakyat na pera sa inyo. Alam mo kung bakit? Nakuha pa niyang isugal. Alam mo yung mga tao na umaasa na nga sa asawa nila, okay? Umaasa na sa asawa nila, hindi na nahihiya. Umaasa, sabi na literal na umaasa. Akala kasi ng mga ibang asawa, sinasabi ko ha, magising kayo dyan kung sino man kayo mga tamaan dito sa sabihin ko. Hindi masarap ang buhay sa abroad. Lalo kaming mga babae, akala nyo masarap ang buhay namin dito sa abroad? Nakikita ninyo na parang ang saya-saya namin? Hindi totoo yun. Kami ang mga mapagkunwari sa totoo lang. Hindi namin pinapakita kung ano yung kinahihirap ng kalooban namin din mga nasa ibang bansa. Okay, ilabas natin yung ibang mga nasa magagandang bansa na magagandang trabaho nila na hindi sila mga OFW na katulad namin. Pero kung ikaw naman, simpleng OFW ka lang. Ikaw asawa ng OFW ha, makinig ka. Asawa ng OFW, makinig ka. Makinig ka sa akin. Ako magsasalita para sa kay Evelyn, okay? Kung ikaw ay asawa niya, makinig ka sa akin. Ako, nanggigigil ako sa iyo. Hindi masarap ang buhay dito sa ibang bansa. Okay? Ngayon, ikaw na lalaki ka, wala ka nang trabaho. Ba't nakukuha mo pang ipang bisyo ang kinikita ng asawa mo dito sa abroad? Mahiya ka naman. Ayan, galit na sa inaanak ko. Pati sa inaanak, talagang galit din sa ginagawa mo. Anyway, nakakahibla dito mga ganitong issue. Hoy, Mr. Evelyn, okay, makinig ka, nakakagigil ka, alam mo. Wala ka nang trabaho. Si Evelyn ang naghahanap buhay para sa pamilya ninyo. Isusugal mo pa talaga yung kakarampot na kita niya, no, na ipapadala sa iyo. Hard-earned money yan ni Evelyn. Kahit asawa mo siya, wala kang karapatan na hindi pahalagahan ang bawat sentimo na kinikita niya sa ibang bansa. Mahiya ka. Talagang mabait lang ang asawa mo sa totoo lang. Kaya naman, Evelyn, kung ako sa iyo, kung may nanay ka, may mga kapatid ka, may mapagkakatiwalaan ka, sa kanila mo ipadala, wag na sa asawa mong batugan na nga, may bisyo pa. Hindi ko naman tinatawaran ang mga babae na
Nagpapakahirap na nga sa ibang bansa. Niloloko na ng asawa. Bakit nagtsatsaga pa kayo sa kanila? Marami na ngayon ang okay lang sa kanila kahit walang mga asawa. Kasi kung ganyan naman ang asawa mo, ikaw na naghahanap buhay sa halip na siya nga ang provider ninyo. Siya ang bumuhay sa iyo, sa inyo ng anak mo. Abay, tinutulungan ka nga, tinutulungan kang umubos ng pinaghirapan mo dito sa ibang bansa. Kaya Evelyn, please wake up. Pag-usapan ninyo, i-open up mo lahat ang nararamdaman mo, kung kinakailangang iiyak mo, kung kailangang ilabas mo sa kanya para magising siya, gawin mo. Pero kung hindi pa rin mahiya sa iyo at talagang sobrang kapal naman talaga ng balat ng pagmumukha ng asawa mong yan, ay nako Evelyn, mas okay pa na mas okay pa na, halimbawa, kinausap mo na siya or nakipag-ano ka na sa kanya, winarningan mo na, pero hindi pa rin nakipag-cooperate sa iyo. Hayaan mo na siya, hayaan mo siya sa buhay niya. At ikaw, sinupin mo lahat ng pinagkakakitaan mo rito, yung mga kinikita mo rito, sinupin mo. Ipadala mo lang ang nararapat para sa mga anak mo. Hindi ko alam kung ilan ang anak mo. Or depende sa budget na pwede, yun lang. Magsumikap ka dito sa ibang bansa at ipunin mo ang sahod mo. At pagdating sa Pilipinas, mabubuhay ka kasama ng mga anak mo. Hindi mo kailangan ang lalaki, hindi mo kailangan ng asawa na batugan na, sugarol pa. Bukod sa ganun, inuubos pa ang pinaghihirapan mo. Diyos ko, hindi ako magtsatsaga kung ganyan ang lalaki. Sa totoo lang, mas okay na yung iba, okay na sila na wala silang asawa. Kasi ang asawa katuwang yan. Katuwang yan sa buhay. Hindi yata alam ng asawa mo, di ba? Pero wag nang ma-high blood, Madam PG. Hindi tama yan. Pag-usapan ninyo ngayon, kung lahat ng inilatag mo hindi siya makikiisa sa iyo, say bye-bye to your husband. Hindi mo siya karapat dapat buhayin. Lalaki siya ang dapat bumubuhay sa inyo, ha? Evelyn, pwede? Evelyn, please. Padala mo lang sa nanay mo ang nararapat sa anak mo at konting sahuran mo yung nanay mo, mas maigi pa kaysa naman dun sa asawa mo na batugan na wala pang iniaakyat na pera sa inyo. Aba? Ano siya, ginto? Di ba? Hindi siya ginto. Excuse me. Kaya kayong mga lalaki, kung feeling ninyo at inaapi ninyo mga asawa ninyo na nasa ibang bansa, pag ang babae ay may hanap buhay na, hindi na ninyo yan pwedeng hawakan sa liig. Okay? Kaya ninyang buhay na sarili niya, kaya nga yan lumabas ng ibang bansa eh. Malakas ang loob niyan. Okay? So, ang ganyan lalaki, Evelyn, huwag mong panghinayangan. Isuli mo sa nanay niya. Kung may nanay pa siya, isuli mo na, intriga mo na, sabi mo, nanay, ayoko na po sa anak ninyo. Di ba? Para gumanda ka, magpaganda ka. O, di ba? Tapos, may ipon ka pa. So, uwi ka ng Pilipinas. O, pag umuwi ka ng Pilipinas, tapos sabi mo sa kanya, okay, bye. O, di ba? Na lang siya. Lumabas ang tunay na ugali ni Madam PG. Hindi, ganun talaga. Ganun talaga. Kung babae ka, naghahanap buhay ka, tapos ganyan ang asawa mo, hindi mo nakakatulong sa buhay, perwisyo pa. Huwag ka na magtsaga dyan, isuli mo na doon sa pamilya niya. Okay na, sige na, kakain na ako. Bye-bye, Evelyn. Sana nabigyan kita ng magandang advice, ha? Pasensyahan mo na kung medyo brutal. Hindi na uso ang martir ngayon. Please, hindi na uso ang martir. Ay, sorry naman. Kasi ako please, hindi na uso ang martir ngayon. Si inaanak talagang ingay. O sige na, naiinip na si inaanak, magbabanding na daw kami. Okay? Always pray. Always pray para sa relationship ninyo na magbago siya or whatever. Bigyan mo ng chance. Pero kung bigay ka ng bigay at hindi naman niya pinapahalagahan yung mga binibigay mong chance at habol lang niya sa iyo yung pera para na siya sa bisyo niya, uwi mo na sa magulang niya. Suli mo na, ha? Okay, bye.